So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ulit ng maikling video about ulit sa Iglesia ni Cristo. Ang gagawin kong topic about sa Iglesia ni Cristo ulit. Ito naman yung kung bakit naging isipan kong gawa ng video. Bakit ko nasabi rin sa video ko na pamagat na bakit tama lang na ginawa nyo ng fake news at siniraan nyo ang Iglesia ni Cristo. Kasi kung pansinin nyo sa mga sinauna kong video, sinabi ko doon na mali at hindi tama na gawan nyo ng fake news ang Iglesia ni Cristo at siraan ang Iglesia ni Cristo. So yun pa rin naman yung paninindigan ko na mali talaga lahat yun. Na udyok ng demonyo lang yun kung paninira lang sa Iglesia ni Cristo. Pero kung tama naman, di patunayan nyo kung totoo, hindi. So ang point ko lang dito, kaya ko nasabi yun, yung na tama na siniraan ng Iglesia ni Cristo at ginawa ng fake news. Yung ano naman, kumbaga yung gusto kong itapik dito, yung kung anong naging maganda at kung ano ang naging magandang epekto rin nito sa Iglesia ni Cristo kahit na siniraan sila at ginawan sila ng mga fake news na balita na hindi naman totoo. Kasi kahit paano, naisip ko rin naman mayroong naging magandang epekto nito sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi sigurado ko sa inyo yan, sa ginawa nyo yun. Mali na nga na ginawan mo ng fake news, mali pa na siniraan mo, nagkamali pa kayo ng diskarte sa ginawa ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi sa tingin ko dyan, parang lalong lalago ang Iglesia ni Cristo dyan. Bakit ko nasabing lalong lalago at lalawak ang Iglesia ni Cristo at dadami ang miyembro? Kasi siyempre, marami ang nag-vlog ngayon sa Iglesia ni Cristo at nagsaliksik. Siyempre, yung Iglesia ni Cristo, sinagot lahat ng yun. Ipagpalagay man natin na hindi man lahat, pero meron at meron ding bumilib sa Iglesia ni Cristo at may nabuksan din yung kaisipan na tama pala lahat ng tinuturo ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, pag nabuksan ng kaisipan doon, may possibility yun na aanib sa Iglesia ni Cristo at magkakaroon ng interest na pag-aralan ang Iglesia ni Cristo. Kung kagaya niyan, yung paninira nyo ng utang na 8 billion, hindi naman totoo, wala namang ebidensya. Yung sinabi pa ng iba na kultong iglesia, hindi naman totoo. Tapos yung isa pa na paninira, na matinding paninira sa Iglesia ni Cristo, yung sinasabi nyong abuloy na sa pilitan na may 10%. Ayan, nasagot ng iglesia yan. Kahit yung mga vlogger na INC. Kahit ako, kahit dating INC, na nandito naman ngayon, kahit natiwalag na ako sa iglesia, nandito pa rin ako ngayon para ipagtanggol ang Iglesia ni Cristo. Kasi naisip ko rin sa sarili ko na mali din yung mga paratang ko nung dati sa INC. Kasi paano ko rin sisiraan ng Iglesia ni Cristo na alam kong nasa tama rin sila, na dumating ako sa punto na lahat ng ginagawa ng Iglesia ay tama. Kasi ang Iglesia ni Cristo hindi talaga namimilit yan. Kaya sigurado ako sa ginawa niyong fake news at paninira sa Iglesia ni Cristo at sa pagsagot ng Iglesia ni Cristo na kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, meron ding magandang naging epekto yun na mali, na yung mga dating galit sa Iglesia ni Cristo at dating nagtataka sa Iglesia ni Cristo kung bakit ganun sila, siyempre malalaman nila yung kasagutan at siyempre yung iba may mahihikayat na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo at para maging member nito at magkakaroon ng interes para pag-aralan ang tinuturo ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ang mga ang mga aral ng Iglesia ni Cristo na naayon lahat sa Bible. Kasi sa Biblia lahat kinukuha ng Iglesia ni Cristo lahat ng aral nila. Wala silang inaral na hindi galing sa Biblia. Kagaya niyan yung Gawa 20:28, tsaka lalo na yung Roma 16:16. Na nandun talaga nakalagay yung pangalan na tunay ang Iglesia ni Cristo at hindi peke. Kaya minsan yung mga paninira at tsaka paggawa ng kamalian dito, naisip ko rin na may kahit paano, meron din naman nangyayaring magandang epekto nito. Kasi kagaya niyan, ang daming nag-vlog sa Iglesia ni Cristo, nakita nila yung katatagan at pagkakaisa at pagmamalasakitan ng bawat kapatid at pagtatanggol sa kanilang tagapamahalang pangkalatan kay kapatid na Eduardo B. Manalo at sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, mabubuksan talagang isip ng iba dyan at may kahit lalo sila na umanid na lang sa Iglesia ni Cristo kasi nakita nila tama ang Iglesia ni Cristo hindi naman mali.
Kaya masasabi ko, maling-mali na siniraan nyo ang Iglesia ni Cristo kasi lalo lang silang lalawak at lalo lang dadami ang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa ginawa nyo. Kasi kitang-kita naman na tama sila eh. Kasi kagaya niya, si Papanyo Labrador, ginawa niya, pinagmumura niya tagapamahalang pangkaltan, pati iglesia. Pinagsalita niya na hindi maganda. Ngayon, naging topic ulit yung Iglesia ni Cristo. E di siyempre maraming nanood, di sinagot ng Iglesia ni Cristo. Tama din. O di, sinong hindi mabubuksan ng kaisipan yan? At sinong hindi mahikayat na hindi pumasok sa iglesia niyan? Hindi ko naman sinasabing lahat, pero ang sinasabi ko lang dito, meron at merong mahihikayat dyan. Mayroong mahihikayat dyan na umanib sa Iglesia ni Cristo sa mga ginawa nyo at mayroong mabubuksan ang kaisipan. Kagaya rin ni Aling Marie, isa ring naninira ngayon sa Iglesia ni Cristo kasi kung may mali ang Iglesia ni Cristo, di demanda nyo para magkaalaman na, hindi yung puro lang paninira. Kasi ang Iglesia talaga, may paninindigan at may prinsipyo yan na naayon sa Biblia. May Diyos na kinikilala talaga yan. Kasi ang paninira sa Iglesia ni Cristo ay gawain ng demonyo yan. So, paano ba dyan guys? Hanggang yung laking video po today guys. Maraming salamat guys.